September 9, 1995. Isang tahimik na madaling araw sa Panoramaville Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Sa loob ng isang tahanan, hindi alarm clock ang gumising sa pamilya Payumo, kundi ang tunog ng kamatayan. Apat na miyembro ng pamilya ang natagpo ang naliligo sa sarili nilang dugo, nakapiring, may busalang bibig at nakagapos. Ngunit sa gitna ng karumal-dumal na krimeng ito, isang 11 anyos na batang babae ang nagawang dayain ang kamatayan upang maging boses ng katarungan. Ito ang 1995 Payumo Massacre, isa sa pinakabrutal at high-profile na massacre case sa Pilipinas. Natagpuan ng mga bangkay ni Nancy Payumo, 40 anyos, at ang kanyang tatlong anak, sina Joanna Rose, 17 anyos, Maria Angela, 15 anyos, at John Anton, 13 anyos. Lahat sila ay nagtamo ng maraming saksak sa katawan. Ang kanilang amang si Angelito ay wala sa bahay nang mangyari ang insidente. Ngunit may isang milagro sa gitna ng malagim na trahedya. Ang bunsong si Helen Grace o kilala sa palayaw na Sweet, sa kabila ng mga saksak sa leeg at katawan, nagkunwari siyang patay habang pinapanood ang pagpaslang sa kanyang pamilya. Nang makaalis ang mga salarin sa kabila ng kanyang sugat, nagawa niyang humingi ng saklolo. Sa kanyang testimonya, tinukoy niya ang mga salarin, mga taong hindi niya inasahang gagawa nito. Sina Maximo Delmo, Edmund Delmo at Francisco Kit Lapiz. Ang masakit dito, kaibigan ng kanilang ama ang mga sospek. Naging kontrobersyal ang kaso dahil sa paiba-ibang pahayag ng biktima sa simula dala ng trauma at ang alegasyon ng torture sa mga sospek para umamin. Ngunit sa huli, nanindigan ng korte sa katotohanan. Ang hatol, noong March 20, 1997, hinatulan ng Regional Trial Court ng Binyan, Laguna ang mga sospek at noong October 4, 2002, ibinaba ng Korte Suprema ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo para kina Maximo Delmo, Edmund Delmo at Francisco Lapiz. Pinagtibay ng korte ang testimonya ng batang si Sweet ay sapat, direkta at kapani-paniwala. Si Helen Grace Sweet Payumo ay hindi lamang isang survivor. Siya ang naging buhay na saksi sa isang gabi na bumasag sa kanyang pagkabata. Ngunit ang katarungang nakamit ay may kaakibat na tanong. Sapat nga ba ang habang buhay na pagkakakulong para sa mga pangarap na kinitil sa loob ng isang subdivision? Sa bawat pintong isinasara natin sa gabi, kampante ba tayong ligtas tayo sa mga taong tinatawag nating kaibigan? Ang sugat sa katawan ay naghihilom, ngunit ang sugat sa alaala ay mananatiling sariwa. Mag-ingat at laging maging mapagmatsyag.